Kung nagbabalak kang mag-aquarium o first time mong magkaroon ng aquarium, ito ang mga bagay na kailangan mo matutunan. Hi, si Coach Jonel po ito at ito ang mga tips ko para sa mga baguhan or mga kukuha pa lang ng kanilang first na aquarium. Una, kailangan nyong alamin ang ammonia cycle o yung tinatawag na cycle. So, normally dapat huwag ka muna kaagad maglagay ng isda sa aquarium mo. So, ang ammonia cycle na tinatawag natin o yung cycling, kung magtatanong ka sa ibang mga fish keeper dyan na may experience, sasabihin nila, i-cycle mo muna yung tank mo bago mo lagyan ng isda. Bakit? Kasi yung mga dumi ng isda, okay, yung tae nila, saka umiihi pala yung mga yan, okay? Kahit ako, nagulat ako nung nalaman ko, umiihi ang isda. So, yung mga dumi ng isda, saka yung pagkain, kunyari may pagkain dyan na hindi nila nakain, nagiging ammonia yan, kasi yung ammonia na yun ay nakakalason sa isda. So, yung ammonia cycle na tinatawag, ay yung ammonia ay dumadaan sa mga bakterya at nagiging nitrate. So, yung nitrate, kaya siyang i-tolerate ng mga isda. Okay? Wag na nating masyadong puntahan yung detalye muna. Okay, didiscuss yan sa ibang video. Pero yung ammonia is very, very bad. Mamamatay yung mga isda. Yung nitrate, kayang tiisin ng isda up to a certain level. So, yung ammonia cycle ay, pag sinabi na cycle yung tank mo, ibig sabihin, kung ano man yung ipapakain mo sa isda mo, ano man yung, yung itatae nila, mako-convert into nitrates. Sa mga bagong tank, hindi pa nangyayari yon. Kasi ang may kinalaman dyan sa mga, sa mga ammonia cycle na yan, ay yung tinatawag na beneficial bacteria. Iba-ibang klaseng bacteria yan. Pero in general, ang tawag natin dyan ay mga BB o beneficial bacteria. Kinakain nila yung ammonia, ginagawa nilang nitrate, okay, sa huli, para matolerate siya ng mga isda, okay? Ngayon, usually, yung cycling na yan, ang ginagawa nila, ay naglalagay sila ng fish food dun sa aquarium, tapos tinetest nila yung mga aquarium, yung tubig, kung zero na yung nitrates. Kasi ang normal dapat, zero nitrates, zero nitrites, tapos yung nitrate na safe na level up to 80 daw, okay, based sa research ko. Okay? So, kailangan zero yung ammonia, zero yung nitrite. Pag ganun yung nangyari, ibig sabihin na cycle na yung tank. Ibig sabihin, kapag tumae yung isda, kapag may pagkain na natira dyan, hindi malalason yung isda mo dun sa ammonia na ilalabas ng mga bagay na yon. Ngayon, yung pagsa-cycle ng tank na yan, sinasabi nila it takes a few weeks to a few months. So, ibig sabihin, dyan lang yung aquarium, lagyan mo ng konting fish food o kaya nabubulok na bagay. Kunyari, maglagay ka ng isang pirasong hipon or something. Tapos, hayaan mo lang ng isang buwan, okay? Yun yung sinasabi nila, okay? Na hindi ko naman sasabing mali, okay? Pero, yun yung kailangan mong gawin talaga kung gusto mong i-cycle yung tangke. Ngayon, kung nanonood ka nito, tapos, kakalagay mo lang ng tank mo, ng isda mo, tapos, kakabili mo lang ng aquarium mo, huwag ka mag-alala. Okay, alam ko natatakot ka ngayon, no? Baka mamatay isda ko. Nagawa na namin yan. Okay, kami ni misis ko, wala kaming pinagtanungan. May kapitbahay kami noon, nasa apartment kami. So, nandito kami sa bahay ng biyanan ko ngayon. Pero nag-apartment kami, may kapitbahay kami na aquarium shop. Okay, pet shop. Tapos, napadaan lang ako, tapos nagustuhan ko. So, ako, mag-aquarium tayo, parang ganon. So, bumili kami ng 10 gallon na aquarium na maliit lang. Bumili kami ng 23 na isda. 23 na isda. Tapos, yung filter. Tapos, mga lupa, ganyan, mga halaman, mga kahoy. Tapos, sinetap na namin yung tank. Nilagay na namin yung 23 na isda. Tapos, isa-isang namatay. Okay, naubos lahat. Walang natira. May natira ba? May natirang ilang isda, okay, sa huli nun. Pero, araw-araw may namamatay na isda. Hindi namin alam kung bakit. And yun pala yung mali namin. Hindi namin sinycle yung tank. Sa dami ng mga isda na yun, sa dami ng kailangan naming ipakain, sa dami ng iniihi at tinatain ng mga isda namin doon sa maliit na tank na yun, nalalason na pala sila doon sa dami ng ammonia. Tapos wala pa kaming alam nun. So kung ikaw yun ngayon, okay, at nag-aalala ka, dapat ka mag-alala. Pero kung kailangan, may mga solution, okay? Number 1, kailangan mo nang mag-water change. Okay? Mag-water change ka everyday muna, kahit na 30% or 50%. Pero yun ang kailangan mong gawin. Mag-water change ka, kung pwede mo i-test yung tubig, i-test mo yung tubig, okay? Tapos, kung maliban sa water change, syempre, parang temporary lang yon na solution, okay? Ang kailangan mong gawin ay mag-introduce ka ng beneficial bacteria ng BB dun sa aquarium mo. So, kung yun nga, nailagay mo na isda mo. So, depende kung ang nilagay mo na isda ay matibay na klase ng isda, okay? So, okay lang yon. Saka kung di sila masyadong marami, okay lang yon. Kasi may tinatawag tayo na fish in cycle. Okay, yung fish in cycle na yun, ayun nga, lagyan mo na ng isda kaagad. And ako, personally, dun ako sa fish in cycle yun yung ko. Based sa research ko lang Syempre, medyo kawawa yung isda. Okay? Medyo may mga magsasabi na kawawa yung isda na i-fish in cycle mo. Pero hindi naman totally na basta wag marami.
Okay, wag marami yung isda na ilalagay mo. Maglagay ka ng isang isda na matibay. Okay, tapos, habang nasa cycle yung tank, siya na yung doon, basta dalasan mo lang yung water change mo, okay? Another thing na pwede mong gawin is may mga nabibili na mga nitrifying bacteria na tinatawag. Okay, hanapin mo yan sa mga pet shop. Nitrifying bacteria. So, may mga magagandang brand. Kunyari, yung API Quick Start, yan yung pinakamaganda dahil maganda yung brand, I guess. Meron din yung porpoise, meron ding iba pa. So, yun, maglalagay ka lang sa tank mo noon, tapos instant cycle na yon. Okay, ibis na mag-cycle ka ng matagal, so yun, maglagay ka ng ganun. So, kumuha ka na ng ganun ngayon, kung hindi mo pa ginawa, kumuha ka na ng ganun ngayon, kung di ka nag-cycle ng tank mo, and then i-dose mo na yung tank mo right away. Okay, kasi kawawa yung mga isda mo, pwedeng sumobra yung ammonia, tapos wala ka pang test kit. So, pwede mo silang mapatay. Okay, so kumuha ka na as soon as possible ng nitrifying bacteria at maglagay ka. Ngayon, another thing na pwede mong gawin, kung kunyari wala kang mabilhan, o kaya Shopee lang yung available, tapos matagal pa, kung meron kang kaibigan na merong aquarium na established na, kumuha ka ng media niya. Okay, pag sinabing media, yun yung mga nasa filter. Okay, o kaya kung may lupa siya, kung may lupa yung tank niya, may bato, ganyan, may kung yung mga laruan sa loob ng tank, yung mga dekorasyon, okay, mga halaman na fake, ganyan, o kung ano pa. Basta kahit anong nasa loob ng tank niya, kumuha ka nun, tapos ilagay mo sa aquarium mo. Okay, make sure lang na walang sakit yung mga yung aquarium niya. Okay? So, yun, para makuha mo yung bacteria na meron na doon sa aquarium niya. Okay? So, mahalaga yan na step kasi mag-build yung ammonia dyan sa aquarium mo. Okay? Para hindi mo mapatay yung mga isda mo. Ngayon, meron yung mga isda na super tibay na kahit anong gawin mo, walang mangyayari sa kanila. Okay? Hindi ko nasasabihin ko ano yung mga yan, pero meron mga isdang ganon. Okay? Super tolerant sila. Pero karamihan ng mga isda, hindi. Okay? Kaya maawa ka. Either mag-cycle ka or gawin mo itong mga instant cycle na to na kumuha ka nung mga beneficial bacteria sa bote or kumuha ka ng media o kung anong bagay mula sa tank ng iba. Okay? And by the way, pagkuha ng media sa tank ng iba o ng substrate, yung mga yung mga lupa-lupa ganyan sa tank ng iba, sa aquarium ng kaibigan mo, dapat agad-agad yun within 30 minutes or 45 sabi nila, dapat nalagay mo na sa aquarium mo. Saka dapat nasa tubig daw siya. Okay, para hindi mamatay yung bacteria. Okay? Another thing na kailangan mo malaman, aside from yung cycling, okay, yan yung inuna ko kasi yung pinakamahalaga, okay? Hindi lahat ng isda pwede mong pagsamasamahin. Okay? So, kasi naging mistake din namin yan, okay? Kumuha kami ng dalawang ghost knife, kumuha kami ng dalawang, naalala 23 na isda. Ang naalala ko doon, may dalawang ghost knife, may dalawang rainbow shark, may isang angelfish, dalawang tiger barb, dalawa para parang Noah's Ark, parang ganon. Okay, tapos si angelfish na isa, yun yung centerpiece namin, kumbaga. Yun yung main attraction, kumbaga. Ngayon, okay, yung mga ghost knife, okay, sa kanya na tignan kung ano yung ghost knife na yun, kung di nyo alam, okay. Yung mga ghost knife, very territorial. Ayaw nila nang may kasama silang ibang ghost knife. Lalo pag maliit yung tank. Siguro pag malaki yung tank na magkalayo sila, okay lang. Pero yung ghost knife, dalawang ghost knife sa 10-gallon tank, tapos may 21 na iba pang kasama, masikip yung tank na yun para sa kanila. Naghahabulan sila everyday. Okay? Ganon din yung rainbow shark. Okay, ganon din. Tapos, syempre, hindi ka dapat magsama-sama ng mga isda na pwedeng kumain sa ibang isda. So, ang common rule of thumb dyan is, kung kasya sa bunganga ng isang isda, yung isa pang isda na kasama niya, kakainin niya yon. Okay? So, wag kayong maglagay ng malaking arowana. Tapos may kasama siya na neon tetra. Kung di nyo alam yung mga yun, huwag kayong magalala. Okay, malalaman yan eventually. So, gamitan nyo ng konting common sense. Okay, kahit sabihin nila na yung janitor fish yan. Hindi yan, common yun, na maririnig nyo sa mga pet shop. Okay, janitor fish yan, yung mga pleko, janitor fish. Janitor fish lang yan, kumakapit lang yan dito, hindi yan kakain na mga kasama niya. Kakain niya na mga kasama niya. Okay, tandaan nyo yun. Basta kasya sa bunganga niya, tatry niyang kainin. Tapos meron din yung mga, yung mga solitary na mga isda. Kunyari, yung ghost knife, ayaw nila lang may kasama. O kaya yung mga pufferfish, ayaw nila lang may kasama. Depende sa klase ng pufferfish. Ayaw nila may kasama. Actually, arowana, ayaw nila lang kasama. Pero ito, tatlo. Nakita nyo? So, may mga rules, may mga pwedeng gawin. Okay? Pero tandaan nyo na hindi lahat ng isda ay pwedeng pagsamasamahin basta-basta. Okay? So, ang maganda, i-research nyo bawat isda na gusto ninyong isama kung gusto nyo mag-community. At siguruhin nyo na compatible sila. Isa pang bagay tungkol sa pag-fish keeping na kailangan nyo malaman, syempre, kailangan tingnan nyo mabuti kung yung tangke ninyo
ay tama yung size para doon sa isda na gusto nyong alagaan. Okay? Hindi lahat ng isdang nabibili nyo ng ganyang kaliliit, mag-i-stay ng ganyang kaliit forever. Okay? Kunyari, itong clown loach dito, I hope nakikita nyo yung mga yan. Okay? Mabibili nyo yan ng mga 200 o 300 ng super liliit, mga 2 inches, mga ganyan. Tapos, aakalain nyo na nakasyang-kasya na siya dun sa 10 gallon. Kung hindi kayo nagre-research, magugulat kayo na itong isda na to ay lumalaki up to 16 inches. Tama ba? Kung tama yung research ko, okay, lumalaki sila up to 16 inches. So, ang laki no, 16 inches, ganyang kalaki, tapos may 10 gallon ka. So, di ba, kawawa, paano pa siya makakaikot pag lumaki siya? O kaya yung mga, ito common na nakikita ko na bibili ng silver arowana, yung arowana na yun doon. Actually, ito rin silver din yan, albino lang, okay? Bibili ng arowana na ganyang kaliit na, parang 400 to 600, depende, ganyang kaliit, ilalagay sa 10 gallon. Lumalaki yung mga arowana, silver arowana, yung pinakamalaking arowana. At umaabot yan ng sabi nila 6 feet daw. Pero I don't know, ang pinakamalaking nakita ko 4 lang. So, yun, 4 feet, kanya na lang. Tapos nasa 10 gallon. Di ba, kawawa naman yung isda. Di ba? So, kung bibili kayo ng isda, research nyo kung gaano siya magiging kalaki. And ilagay nyo siya sa tamang size ng tank na magiging komportable siya. Ikaw, nung baby ka, ikulong ka sa isang kwarto na kahon ka lang na ganyan. 'Di ba? Kawawa ka naman, 'di ba? Saka hindi lang 'yun, syempre yung bioload, yung tinatawag na bioload na 'yan, yung yung kumbaga yung mga itatain nila, yung papakain mo sa kanila. Kung maliit yung tank, agad na para magiging marumi. So kawawa din sila. Okay? So i-research nyo bawat isda na kukunin nyo bago nyo sila kunin. Okay? Bago ka kumuha ng isda, i-research mo muna kung ano yung maximum size niya. Okay? Common din dyan yung alligator gar. Kukuha ng alligator gar, ganyang kaliit kasi mukhang buhaya, ang cute-cute. Tapos hindi nyo alam, lalaki ng malaki. Tapos ang dami kong nakikita na naka 75 gallon na may alligator gar na maximum size. Hindi maximum. Actually, maximum size daw 10 feet. Pero, alam niyo yung naka 75 gallon, 4 feet tank. Tapos hindi na umiikot yung alligator gar, nandun na lang, tapos kukuha ng pagkain, tapos andun na, awang-awa ako sa mga ganon. So please, i-research mo yung maging maximum size ng mga gusto mong alagaan na isda bago mo sila alagaan. Ngayon, kung too late na, meron kang choice na kailangan gawin and ikaw nang balang mag-isip nun. Okay? Pero masabi ko, kailangan mong mag-research next time, okay? Another thing na kailangan mong isipin bago ka mag-fish keeping or kung bago kang fish keeper is matrabaho. Matrabaho ang fish keeping. Okay? Ito, may narinig ko to kung saan, nakalimutan ko kung kanino. Pero ito, nasa puso ko palagi. Okay? Fish keeping is water keeping. Okay? Ibig sabihin, yung mga isda talaga, hindi naman sila yung problema, kundi yung quality ng tubig. Hanggat maayos yung quality ng tubig mo, okay, magiging maayos yung mga isda mo, or for the most part. Okay? So, kailangan mong tandaan na ang pag-aquarium ay matrabaho. Kailangan mo nag-water change. Messy, mababasa ka. Okay? Hindi siya kagaya ng kunyari, aso. I mean, kunyari kumuha ka ng regular na aso. May aso kami dyan. Madali na. Pakainin mo lang, himas-himasin mo from time to time. Kunin mo yung tamang bakuna, okay ka na. Ang fish keeping, magpapakain ka, magpapalit ka ng tubig, mag-water testing ka, messy. Okay, regular. Okay, very messing mag-aquarium. Tapos pag pinabayaan mo ito, babaho ito. Okay, pangit ng tignan, babaho pa, mamamatay pa yung mga isda mo. Pag kumuha ka ng aso, alam mo yon, hanggat kumakain yung aso, pwede mong pabayaan basta meron siyang, alam mo yon, maluwag na lalakaran, pwedeng jumebs na lang yung aso mo sa likod. Tapos hayaan mo na lang hanggang mabulok yung jebs nila, mawala o tabu o something, di ba? Pwede mong pabayaan. Pero ito, aquarium, di mo pwedeng pabayaan. Okay, mababasa ka, madudumihan ka, messy ang pag-aquarium. So, dapat ihanda mo yung sarili mo para dito. Okay, I hope na kumuha ka ng aquarium na yung mamamanage mo lang. Kasi time-consuming din. Yung pag-water change yan, time-consuming. Yun, so, tandaan mo lang, okay? So, yun, ang last na tip na ibibigay ko sa inyo kung bago kayong fish keeper, ay mag-research kayo, please. Okay? Kasi kung hindi kayo magre-research, so, pwedeng magkamali kayo na pwedeng makapatay sa mga isda ninyo. So, good job na nanonood ka nitong video na to. So, yung mga binigay ko sa inyong tip kanina, enough na yon para medyo magtagal kayo dito sa aquarium hobby na to. And sana magtagal nga kayo. Sana yung mga isda ninyo
ay magtagal. Sana yung mga isda ninyo ay mabuhay ng matagal at mag-enjoy kayo sa hobby na to hanggang mag-upgrade kayo ng mag-upgrade. So mula sa 10 gallon, so nakarating ako sa ganitong klaseng aquarium na ano. So talagang masarap pong mag-aquarium. Pero it takes a certain kind of person para tumagtagal sa hobby na to. And I hope kayo yun. And I hope nakatulong ako sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag nyo kalimutang i-like. At kung meron kayong tanong, meron kayong suggestion ng mga content, o may gusto kayong idagdag, ilagay nyo lang dyan sa comments. At syempre, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe para matuwa naman ako. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito. And I'll see you next video. Bye.